Collective, welcome again dito sa inyong timeless reading, love reading by the way. Thank you so much for dropping by. Bago man po kayo dito or matagal na. Sobrang na-appreciate ko po yung support ninyo, pagpapadala nyo ng stars, super thanks, pag-share ninyo, pag-comment ninyo. Okay, if you're new, please don't forget to subscribe, like, or follow. When it comes to my private readings, by batch po ako tumatanggap niyan. Mag-message privately na lang po kayo dun sa aking official page, doon sa blue app. Purple tin na may blue check sa kanan, yun lang ang legit. Pag walang check sa kanan yung purple tin, dun sa blue app, hindi po ako yun, or dun sa black app. Pero hindi, sa blue app po ako nagre-receive ng mga inquiries and messages ng mga gustong mag-book, mag-inquire. Okay? Alamin natin ano yung mga energies dito sa connection ninyo. Kahit na anong zodiac sign ninyo, kahit anong gender ninyo. Hindi ko nga lang masabi kung anong mahugot ng cards dito, past, present, future energy yan. Wala akong control dyan. Okay? Hindi po ako psychic or propeta, tagabasa lang ako ng energies. Pinakikiramdaman ko lang yan. Okay. Ang nasa-sense ko dito is a person na nakakaranas siya ng karma because meron siyang ginawang mali. No? Which is pagtakas, pag-abandon na. Whether ikaw tong energy na to or energy ni person mo, pwedeng interchangeable kung ano yung nagre-relate sa inyo. Kung hindi naman nagre-relate sa inyo, wag ipilit, no? Parang sapatos lang ni Cinderella yan. Okay? Wag ipilit, dear. Kung di kasya, ibig sabihin di para sa'yo. Wag nyo nang pasakitin ang ulo ninyo, no? Na kayong mag-isip. Pag hindi kayo nakaka-relate, hindi talaga para sa inyo yung reading. So, meron ditong, ewan ko, it's like realization. This is something deep, no? Meron ditong sinasabi about death. And parang nakikita ko dito is siguro nung nakarma yung person, kung sino man sa inyong dalawa yan, doon lang niya na-realize kung gaano ka grabe yung intensity nung ginawa niya dito sa tao na to. And pwedeng doon lang din niya na-realize siguro na alam mo yun, may value yung person na iniwan niya, inabandona niya. Siguro doon lang niya na-appreciate, pero nung una, binaliwala niya, na-mistreat niya, alam mo yun tawag dito, hindi niya iniwanan, pwedeng pinagpalit. So, yung person na iniwanan dito, bumabangon siya sa sarili niya, nag-focus siya sa healing niya, nag-focus siya sa sarili niya, self-growth, self-care, alam mo yun. And then, dun lang niya, maaaring dun lang itong person na inabandon na, iniwan, ginost, nitong tao na to, napasaway, ng person na pasaway, pwedeng dun lang din niya na-realize na hindi siya trapo basahan, na may value rin pala siya. Kasi siguro, nung time na kayo pa, time na nandun pa kayo sa, it could be a one-sided relationship, a toxic, abusive relationship. No? Siguro nung time na yon, tinatrato-trato lang siya ng ganun-ganun lang. Nawalan na siya ng dignidad, respeto sa sarili dahil sa sobrang pagbavalue niya dun sa relationship, dun sa person, sobrang pagmamahal niya dun sa person, nakalimutan niya yung sarili niya. Kahit tratuhin siya ng, alam mo yun, kahit siguro tarantaduhin siya, babuyin siya, i-disrespect siya, parang maging basahan treatment yung trato sa kanya, pero
Hinayaan niya yun. Just because, siguro sobrang mahal niya tong person na to. Pero, yun na nga, siguro na-karma yung person or nakakarma ngayon yung person. Timeless reading to guys kung kailan makarating sa inyo. So, ano pa? Ano na ngayon yung mga energies? After nun, yung mga nakuha kong initial na mga energies dyan. Maybe this person feels sorry. Siguro ngayon lang nag-sink in sa kanya yung value ng connection or yung value nung person. Pero pwedeng it's too late, no? Andun na nga yung karma, andun na yung maaaring kinakarma na siya, pinagbabayaran niya yung mga ginawa niya. Maaaring this person feels sorry. Hindi man literal na kumontak siya, magpakita, verbally sabihin na he or she is sorry, pero pwedeng yun din yung na-feel niya sa siguro sa sarili niya. Na kahit pa paano, nakaramdam din siya ng ng remorse, di ba? Mm-hmm. Siguro paminsan-minsan naisip ka nito kasi meron ditong card na daydreaming, imagining. No, siguro na-realize na kasi syempre nakakarma na yung person, di ba? Siguro na-realize niya. Doon din niya na-realize yung mga pagkakamali niya. Tsaka parang siguro talaga noon hindi rin siya naging honest sa'yo eh. Oo. Isinantabi ka niya or ipinagpalit ka niya. Alam mo yun? All of a sudden, pwedeng nakaramdam ka na lang ng pagbabago noon. Just because, siguro meron ng ibang, alam mo na, may ibang ipinalit, and ikaw ay isinantabi, diniscard, no? Na akala mo nung time na yun is totoo yung intentions niya, akala mo honest itong person na to, pero hindi pala siya naging honest, hindi siya naging seryoso talaga, no? Pwedeng akala mo truth yung pinapakita niya, pero ano lang pala yun? Hindi pala naging totoo talaga tong person na to. Okay? Pwedeng may possibility na babalik tong person na to kasi nakikita ko dito pwedeng may return. Hindi ko ginagarantiyan pero baka lang. Lover's card, Gemini energy, Queen of Pentacles, Earth, Eight of Wands is fire. Pwede. Pwede siyang makipag-communicate sa'yo. Pwedeng makipag-communicate ito eh. Kasi nakikita ko yung Eight of Wands dito. Oo. Tsaka meron kang Lover's card. Baka ito ay indication na magparamdam sa'yo ito or bumalik. Mag-reach out sa'yo. But right now, nakikita ko, pwedeng ikaw ay happily single.
Okay, pero nakikita ko there's this malakas na energy na maaaring may new love na darating din sa'yo with the Lovers card. Either itong person na to, kung talagang nagbago na siya, nagsisi na siya, pwedeng siya yun, connection na yan. Or it could be a new person na paparating sa'yo, pwedeng Gemini. But nandun talaga yung strong energy na maaaring bumalik itong person mo, ex mo, makipag-communicate sa'yo. Magkakaroon ka talaga ng clarity. Lumitaw tong clarity card sa oracle card mo, tapos may Ace of Swords ka, which is, clarity card din yan eh. Truth. So, expect mo na meron ditong aamin kung ano talaga yung katotohanan, whether itong ex mo yan or the new person. Malalaman mo yung truth dito eh. And then nakikita ko, kung tungkol sa ex mo to, it could be na gagawa ng way para maayos yung naging problema ninyo. Kasi upright to eh. Nandun yung possibility na magkakaroon ng decision making, communication, and maayos yung intention na magkaroon ng clarity and maayos yung problema. Yan yung indication ng Ace of Swords. Okay? Ace. So, ito yung potential ng new beginnings eh. Kasi you have the Ace of Swords, Ace of Pentacles. Sabi ko nga, whether with the same person, the ex, or a new person na paparating sa'yo. Okay? Some of you, pwedeng yung ex nyo yan. Pero yung iba, others of you naman, pwedeng a new person na darating. Some of you are still dealing with the pain kasi andito pa rin yung Three of Swords. Siguro pwedeng hindi nyo pa rin, pwedeng hindi pa rin totally naghilom yung heartbreak ninyo. Siguro nandun pa rin kayo sa process ng healing. Yes, pwede kayong maging tatlo dito, promise. Kasi nga sabi ko, andun yung indication ng pwedeng magre-return yung ex, mag-a-apologize, magre-reach out. Pero nakita ko rin kasi yung energy na merong new person din na darating. So, maaaring tatlo kayo. Kaya siguro may indication dito ng third person dito sa Three of Swords. Okay? So, nakikita ko dito is, magiging trio. Tatlo kayo dito if ever kung magkasabay na may bagong person na darating sa buhay mo and kung magkasabay na mag-comeback yung yung tumakbo, yung nang iwan, yung nang ghost. So, possible na maging kayo. Tatlo kayo dito sa situation. But for you kasi is talagang maaaring para sa'yo siguro nasagad ka na, andyan yung Ten of Swords siguro, baka sa side mo wala ka ng plano i-rebuild or hindi ko alam kung sa side mo to, sa side ng person mo, kunin nyo na lang ano tumutugma sa inyo kasi pwedeng magkabaliktaran. No? Basta meron ditong isa sa inyo na talagang hanggang doon na lang natapos na eh. And actually, parang ang nabunutan ng tinik nung natapos na. Di ba? Kung matagal ka nang nahirapan o siya, parang, oo, nag-end, masakit, pero parang ipinagpasalamat mo na rin na at least natapos na yung pagturusa mo, paghihirap mo, torture na nararanasan mo dito sa person na to or sa connection na to. And then nakikita ko dito talaga there's strong energy ng beginning. Full card, dalawang aces. And meron pang the Lovers, which is pagpasok sa commitment, partnership, or maybe
yan na yung love na hinihintay mo. Although nakikita ko nga pwedeng magkasabay yan sa pag-comeback nung ex and pagpasok nung new person. So, meron talaga ditong new chapter, whether ito ay rekindling, comeback nung ex mo, or with a new person. Yun lang talaga yung strong energies na napipick up ko. Okay, so ang nakikita kong mga signs dito is Gemini, may Earth, malakas yung air. Air dito, tinutukoy si Gemini, pero pwede rin namang may ibang air signs dito. Okay, so dominant yung mga Earth and air. So, yun lang, mixing reading lang. At kung nakarelate kayo, nakaresonate kayo, don't forget to leave a reaction, pa-comment na rin, pa-share, malaking bagay, malaking tulong. Sana makatulong sa yung reading. Take care, God bless, babush.